Posibleng direktang tamaan ng bagyo ang mga probinsya ng Leyte at Samar. Kaya ngayon pa lang nakahanda na ang mga rescue equipment at evacuation centers doon. Live mula sa Leyte, may report si Micaela Papa. Micaela? Jessica, tulad ng inyong nakikita, kasalukuyang walang ulan dito sa bayan ng Palo sa Leyte. Gayunpaman, puspusan na ang paghahanda ng buong lalawigan para sa pagdating ng Bagyong Yolanda, lalo na't kaninang umaga ay nakatikim na rito ng pagsusungit ng lagay ng panahon. Nasampulan na ng masungit na panahon ng Tacloban, Leyte kaninang umaga. Animoy nagbabadya na ang Bagyong Yolanda. Tumila man ang ulan bago magtanghali, tuloy-tuloy pa rin ang paghahanda ng PDRRMC sa posibilidad na mas malakas pa ang parating na bagyo kumpara sa Bagyong Pablo na tumama sa Davao Oriental noong nakaraang taon. We will try to put something, mga heavy equipments doon ng province o kaya ng DPWH. Standby doon sa airport para to clear the runway and the roads. Mahigpit na binabantayan ng mga otoridad ang ilang bayan sa Hilagang Leyte, gayon din ang mga malalapit sa watershed. May nakahanda ng evacuation center sa mga coastal barangay at landslide-prone areas sa Tacloban. Kung maulan na sa Tacloban, maghapon namang tirik ang araw sa Northern Samar. Tila walang nagbabadyang super typhoon na direktang tatama sa probinsya. Pero wala rin sinayang na oras ang lokal na pamahalaan para paghandaan ang papasok na Bagyong Yolanda. Sa emergency meeting ng PDRRMC kanina, inilatag ang mga plano para sa preemptive evacuation. 9 na munisipalidad ang tututukan, 5 sa mga ito ang island municipalities. Coastal areas naman ang babantayan sa Western Samar. Na-expect namin na baka mas mataas pa doon ang tubig mas mataas pa doon sa last na nangyaring baha. Yung distrito ng Oquendo, left and right river. Yung Hamonini River at saka yung Hibatang River. Doon ang gagaling yung river flooding. Kasabay ng pagsusuri sa automatic weather station, inihanda ng mga lokal na pamahalaan ang mga gagamitin sa pag-rescue, maging mga pangunahing kakailanganin sa evacuation centers. Yun nga lang, ang mga residenteng pinaglalaanan ng evacuation sites ayaw pang lumikas. Hanggang ngayon, wala pa kami i-ready pero alam na namin na may darating ang bagyo. Kailan kayo magre-ready, kuya? Ngayong gabi Pag ba? nag-umpisa ang bagyo, yun na, magre-ready kami. Pag lumakas na talaga ang bagyo, siyempre, yan na, makakaalis na dun sa mataas na lugar. Nagpupulong na rin ang PDRRMC ng Antique, kasabay yan ng emergency meeting sa bawat munisipalidad at lungsod sa probinsya. Hindi man kabilang ang Antique sa mga inaasahang direktang maaapektuhan ng bagyo, mas mabuti na raw ang handa kaysa magsisi sa kasagsagan ng sakuna. Jessica, inanunsyo na nga ni Leyte Governor Dominic Petilla na bukas at Friday ay suspendido na ang klase sa lahat ng antas, public at private dito sa lalawigan ng Leyte. Bukas para makapaghanda yung para mai-repair at may linis yung mga silid-aralan na gagawing evacuation center, at sa Biyernes naman ay suspendido pa rin ang mga klase dahil nga ito yung araw na inaasahang maglalandfall na ang Bagyong Yolanda. Jessica? Okay, Micaela, dun ba sa mga pagpupulong o yung conferences ng NDRRMC dyan sa Leyte, no? At siguro kahit sa ibang mga probinsya, do they refer to the geohazard map? Kasi importante yun, pre-identified na kasi matagal na yung mga landslide at flood-prone areas. Jessica, kanina nga natukoy nga ni Governor Petilla na nag-refer sila ngayon dun sa geohazard map ng Leyte para matukoy kung saan yung mga landslide-prone areas. Na-identify na nga raw nila itong mga to, na-contact na yung mga LGU at nasa discretion na raw ng mga LGU sa araw na ito kung magpapagawa na sila ng preemptive evacuation. Ang pinaka-priority daw ngayon nitong PDRRMC ay ihanda yung mga equipment para maging para ready na ma-clear yung mga kalsada, lalo na yung papunta sa airport sakaling magkaroon nga ng debris pagkatapos nitong pagbagyo, dahil nakikita nila na ito yung pinakamahalagang bagay na dapat bukas yung mga daanan papunta ng airport para makapasok yung mga relief goods at yung mga supplies dito sa lalawigan, Jessica. Okay, ang naaalala ko kasi dyan sa Leyte yung southern part, no? Dahil 2 beses na nagka-landslide ng medyo matindi yung portion na yan ng Leyte province. Mika?
Tama yan, Jessica, no? Yung sa southern part ng Leyte kasi coastal areas ngayon sa may St. Bernard, dati, tsaka medyo mountainous, ay dati nang hinahagupit ng landslides. Dito sa Leyte, dito sa lalawigan naman ng Leyte, ay hindi daw gaanong landslide prone, pero meron din silang ibang natukoy dun sa geohazard map. Kaya daw tinututukan na ito ngayon ng PDRRMC at patuloy yung kanilang pagmamonitor, Jessica. Okay, maraming salamat at ingat kayo dyan sa Leyte, Micaela Papa.